ICC nahihirapan na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Okay, magandang umaga po sa ating lahat at heto, magva-vlog tayo at magre-react. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV, mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Don Mar TV. Ayan, ipagpatuloy natin. React po tayo dito sa inilabas na post ng ICC o itong International Criminal Court, no? Nagtrending po itong kanilang post, eto, yan, na kung saan ay nananawagan sila sa bansang Pilipinas na kung sino man ang merong impormasyon patungkol po sa alleged crimes na committed during the war on drugs dito sa Pilipinas ay magbigay ng testimonya at meron silang ibinigay na link. Okay? So, magre-react po tayo dito kasi po parang halatang halata na itong mga taga-ICC na wala silang nakalap na witness at mga ebidensya na ibibintang nila dito kay former President Duterte. Bukayatang paunti-unti ay halatang halata na itong galawan ng mga taga-ICC, no? Na halatang halata mo na wala silang nakita na malakas na ebidensya o malakas na witness na makapagsabi na itong mga bintang nilang akusasyon nila kay Tatay Digong. Okay? O kaya parang ang nangyayari is nanghihimok sila ng mga gusto pa nilang dagdag ebidensya. Kasi sa totoo lang itong ICC na to, parang sa tingin ko sa kanila ayaw nilang bitawan si Tatay Digong. O bakit ba ayaw bitawan ng ICC si Tatay Digong? Dahil ba sa popular si Tatay Digong hanggat hawak nila magiging matunog tayo, parang ganon? Or merong tao o mga tao na tropa nila o kadikit nila na ayaw talagang mapakawalan si Tatay Digong. Diba? Di kaya ganon? Kasi sa totoo lang, no, sa sobrang hina ng mga ebidensya kay Tatay Digong, kung tutuusin, kung dito sa Pilipinas yan, absuelto na yan. Kaso ang problema, alam na ng ICC talaga, kahit sa sarili nila, na sa una pa lang absuelto na si Tatay Digong, ayaw talaga nilang pakawalan. So, alin dun sa dalawang sinabi ko? Diba? Ayaw nilang pakawalan. Kung tutusin, pakawala na yan eh. Diba? Dun pala sa edad ni Tatay Digong, kailangan pinapakawalan na yan eh. Hindi na dapat ikinukulong yan. Dito nga sa Pilipinas eh. Yung mga ganyang edad, pinapakawalan na. Hindi na dapat nakakulong yan. At isa pa, hindi kriminal si Tatay Digong. Hindi kriminal sa mata ng taong bayan si Tatay Digong. Diba? Mas malaki pa nga na itulong niyan eh. Kaysa sa mga ibang presidenteng dumaan eh. Hanggang ngayon, diba? Wala siyang krimeng ginawa. Inosente si Tatay Digong. Diba? So ito yung post nila ng International Criminal Court. The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court is investigating allegations of crimes against humanity perpetrated in the Philippines, including killings, torture, and sexual violence as part of the so-called war on drugs campaign between November 2011 and March 2019. Kaya nga, ang dami pong tumaas ng kilay dito. Bakit itong ICC ay
in-include nila ang 2011. Okay? Kasi gusto talaga nilang parang gusto nilang marami. 'Di ba? Kasi kung sa kapanunungkulan lang ni PRRD ang pagbabasihan, wala naman talagang ganun karami na katulad ng sinasabing 30,000 na naging biktima. Wala naman talagang ganun eh. Gawa-gawang usap lang yun eh. So, isasama mo yung 2011 para malamang marami. Para masabi na talagang kakaso-kaso talaga si PRRD. Sabi, bakit 2011? Naging presidente si Duterte from 2016 to 2022. Bakit ang kinalap ninyo, dinamay nyo yung 2011, 2012, 13, 14, and 15? Na ang presidente at that time ay si Pinoy. So halatang halata na wala silang makalap na witness at ebidensya from 2016 to 2019. Ayun nga yung sinasabi ko kanina, gusto lang nilang madagdagan. Gusto lang nilang dumami ng dumami. 'Di ba? Yun ang gusto nilang mangyari sa buhay nila. Wala naman talaga silang makakalap na matibay na ebidensya eh. 'Di ba? Kumbaga hilaw na hilaw 'yan. Hilaw na hilaw 'yang kaso ni PRRD niyan. 'Di ba? So, wag nyong pikutin ang taong bayan. Wag nyong pikutin ang mga Pilipino, kayong mga taga-ICC. Kasi po, alam ng taong bayan na itong ginagawa ni former President Duterte from 2016 to 2022, matino po ang kanyang war on drugs dito sa Pilipinas. Yes. Ang mga kalaban lang po ni Duterte ang nagsasabi na masama yung war on drugs. Tapos kayong mga taga-ICC, ginamit lang kayo. Kung tutusin nga, yan ang naging sandigan ng mga taong galit kay PRRD, yung ICC na yan. Gaya nga na sinasabi natin dito, kapag dito niliti si PRRD sa Pilipinas, absuelto yan. Hindi katulad yan sa ICC, nauuto nila yan eh. 'Di ba? Hindi kaya dito sa Pilipinas yan, yung ganyan-ganyan nila. Hindi kaya dito yan, yung gaganyan yung si PRRD. Kasi natatakot sila eh. Talagang gusto nila dyan sa ibang bansa, kita nyo naman sila bato. Gusto ipadala sa ICC. Parang gusto nila mapalayo lahat. Lumayo lahat. 'Di ba? Kumbaga, doon kayo sa ibang bansa, doon kayo sa mas kontrolado namin, hindi dito. Dito nga, 'di ba, nakita naman natin yung Korte Suprema hindi pumapabor sa kung anong nagiging hakbang laban sa mga maling desisyon ng administrasyon. 'Di ba? Lalo pa kaya pag si Tatay Digong nandito. Okay? Sabi pa dito sa post ng International Criminal Court, the office is appealing for direct witnesses to these incidents. Akala ko ba? Kita mo, sila pa yung talagang Talagang yung ICC pa yung nag-e-effort na parang sinasabi nila parang awa nyo na. Please lang, lumabas na kayo kung sino yung mga taong gustong magreklamo laban kay Tatay Digong. Gusto namin siyang makulong. Gusto namin siya dito. Parang gano'n. Mantakin mo yung ICC, ang tindi nyo. Kayo pa talaga yung naghahanap, ha? Ang lakas naman ng umuudyok sa inyo. Baka naman mamaya, ayaw kong magbanggit, baka mamaya, makakakusahan tayo dito ng kung ano-ano eh. Sinabi ng mga kalaban ng Duterte, 30,000 ang inyong biktima sa war on drugs. Bakit naghahanap pa kayo ng witness? Diba? 30,000. Diba yan yung pinagmamalaki nila? Na ang biktima ng war on drugs si PRRD, 30,000 daw, pero walang lumalabas sa 30,000. Tapos ngayon, nagmamakaawa kayo na lumabas kung sino yung mga naging biktima ni PRRD? Hirap na ba kayong magbayad sa mga 30,000 para mabuo nyo? Dami nyo kasing babayaran no pag 30,000, no? Medyo malaki-laki yun. Siyempre, kung ako, hihimukin nila na pwede ka bang maging isa sa mga testigo sa war on drugs ni PRRD na kunwari ikaw nabiktima o may mga kamag-anak ka na biktima. Babayaran ka namin ng 1,000. Sa tingin nyo ba tatanggapin ko 1,000? Hindi. Sinasabi ko nga sa inyo, bilihin eh.
1,000 kulang pa sa isang araw yan eh. Oh. Sa tingin nyo ba, kung 20 mil ang hingin ko, ibibigay nila? Kung 20 mil kada tao para makabuo sila ng 30,000 katao, sa tingin nyo kaya nilang maglabas ng ganon? Hindi. Nakakapanghinayang. Diba? Siyempre, kung ikaw, tetestigo ka ng ganyan. Oh, gusto mong manira na ibang tao. Hindi ka papayag na gano'n lang ibibigay sa'yo. Diba? Dapat malaki. Kasi siyempre, nakataya yung karangalan mo dyan eh. Kapag nagkabistuhan, nakataya pangalan mo dyan. Oh, hindi pa pwede gano'n. Eh, siguro yung iba, yung mga nauuto nila, yung mga tumatanggap ng bayaran kita ng 5,000, bayaran kita ng 3,000. Yung kunwari na sinasabing, naging biktima kami ng war on drugs ni PRRD. O sige, ito, may 3,000 ka na. May 5,000 ka na. Magbagong buhay ka na, ha? Oh, pero sa mga tulad namin na may alam, sa tingin nyo ba tatanggapin ko yung halagang ganon? Na pangalan ko nakataya? Eh, 50 mil nga, kulang pa yun eh. Diba? Kulang yun. Kung gusto ko siraan yung isang tao. Diba? Nakakatawa naman kayo. Kaya parang napaka-imposibleng makabuo sila ng 30,000 na katao. Including members of the Philippine National Police o PNP and other law enforcement agencies who were involved in these incidents to come forward and speak with the members of the office. So pati ang mga kapulisan, dinamay na nila, nananawagan sila na to speak out ang mga kapulisan. O itong mga, ano pa ba yung mga ahensya sa gobyerno at that time ni former President Duterte. O pati yung mga pulis, dinadamay nyo na. Grabe naman yung pagmamakaawa nyo, no? Sobra na. Kulang na lang lumuhod kayo. Kasi wala na kayong makitang malakas na ebidensya laban kay Tatay Digong. Alam nyo sa sarili nyo na si Tatay Digong makakalaya dahil sa hina ng ebidensyang nangyayaring ganyan. Kaya gusto nyo maging malakas. Kahit gawa-gawang kwento na lang gagawin nyo, ganyan. Kahit makiusap kayo, mantakin nyo, ICC ka na, nakikiusap ka pa. Di ba dapat ang mga makiusap kay Tatay Digong, yung mga taong galit sa kanya, eh bakit pati kayo nakikiusap? Grabe naman. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan, korte pa nakikiusap pa. Kasi ang korte, pag wala na talagang makitang sapat na ebidensya yan, hindi na ganun kalakas ang ano. Pinapakawala na yan eh. Di ba? Na mag-speak out po kung meron po kayong nalalaman, no? Witness o incident dito, killings, nananawagan sila na tulungan sila. Parang inaantok na si Sir Donmar, matutulog na. Ito yung parang siguro oras na yun, Sir Donmar, para matutulog ka na yan, no? Parang nasa, ano ba to? Nasa kama na si Sir Donmar, ha? Nagatid lang sa atin ang balita yan. Sabi ko dito, bakit nag-post sila dito? So, ibig sabihin, wala silang nakalap na ebidensya at witness. Oo. Di ba? Oo. Sobrang napaghalataan na po itong ICC na bias talaga itong... Oh, bias. Sa totoo lang, yung pinagdalang kay Tatay Digong, impyerno yan eh. Malamig sa lugar na yan, pero impyerno. Kumbaga, parang apoy ni Korean. Apoy na malamig. Di ba? Puro demonyo tao. ICC na ito. Wala. Puro demonyo yung ICC dyan, hi. Hindi yung mga tao sa Netherlands, ha? Mababait ang mga tao sa Netherlands. Yung puro demonyo yung ICC dyan. Ayan. Puro demonyo, puro kademonyo ang nasa utak. May ginawa pa silang submit information securely. May ano sila, may in-include sila, nilagay nila yung kung saan pwedeng mag-upload ng ebidensya at mga witness. So ayan, kompleto. Ang mga walang hiya itong taga-ICC talaga. Sabi dito, do you have any information about... Kaya kung tutuusin, isa na lang ang laban dyan eh. Yung mag-iba ang administrasyon sa 2028, yun na lang talaga yung pag-asa ni PRRD. Dahil sigurado, gugulong yan. Gugulong na yan. Siguradong maiuuwi na si Tatay Digong dito. No, kahit sabihin ng ICC na ayaw nila, hindi.
lalaban at lalaban, lalo na kung si BP Sara maging presidente yan, ilalaban ni BP Sara yan. The alleged crimes committed during the war on drugs. Your testimony matters. Siguro duda ako rito nung inutusan ito sa mga kalaban ni Duterte na ICC mag-post kayo. Nakakatawa nga kasi kung Ate, sa totoo lang, yung ICC, alam naman natin kung sino yung parang kasanggay. Nakikita na nga natin kung sino eh. Sundalong kanin. Malapit sila dun eh. Yan na lang nga yung sandigan ng sundalong kanin eh. titingnan nyo ang mga reaction dito kasi hindi po nila inactivate ang comment section dito sa post na ito. Kasi pwede yan sa Facebook na hindi mo i-activate yung comment. So itong post na ito ng ICC, hindi ka pwedeng mag-comment. Ganyan ba ang Uulanin ganyan yan ba ang mga post ninyo? Walang fairness? Demokrasya kaming Halatang bias bansa, Pilipinas. So hindi kami pwedeng mag-comment dito sa post nila. How unfair. Kasi shinare ito ni Alvin and Tourism, yung vlogger. Doon ako nakapag-comment Pero dito sa original post ng International Criminal Court, hindi ka makapag-comment. Pero kitang-kita mo dito, ang dami pong nagre-react. Ang dami pong angry reaction. Ang dami pong haha reaction. Kaunti lang po yung nag-heart, kaunti lang po yung hindi ko pa nakikita yan Malamang isa ako dyan sa angry reaction. Ginawa ng ICC. Diba? Sa simulat sa pool, wala po tayong maaasahan dito sa ICC kundi ano rin ito ito yung own opinion ko ang ICC rin is very selective, no? Yes. Kasi nasimula na nilang kumampi sa mga dilawan. Makadilawan talaga itong ICC na ito. Mag-comment kayo ilagay nyo dyan. Ang pinakatanong, maaasahan ba natin ang ICC? Hindi. Dito sa kaso ni Kaya Tatay kung Digong? tutusin dito sa Pilipinas, kung dilawan na magiging presidente rito, nako, sigurado. Mag-iiba ang timpla ng gobyerno natin dito. Akala nyo gaganda? No, 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 no. No, 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 no. Ni former President Duterte, mag-comment kayo, ilatag nyo ang inyong comment dyan. Anong opinion nyo? Maaasahan pa ba natin yung ICC? Ayun, at ating natungkayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024. At syempre, natungkayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.